Mula nang salakayin niya ang Ukraine, naging obsesyon na ni Vladimir Putin ang Donbas. Bawiin natin, nagsimula ang obsesyon na yan matagal bago pa ang 2022 dahil ang Donbas ay isa rin sa mga pangunahing target ni Vladimir Putin nang ilunsad niya ang unang kampanya ng agresyon laban sa Ukraine noong 2014. Noong taon na yon, iligal na inangkin ng Russia ang Crimea pero nabigo sila sa Donbas. Ngayon, bumalik si Putin para tapusin ang kanyang sinimulan. Ang malaking tanong ay, bakit? Masasagot sa video na ito ang tanong at malalaman ang tunay na dahilan ng pagkahumaling ni Putin sa rehiyong ito ng Ukraine. Pero para maintindihan ang mga dahilan, kailangang ipaliwanag muna kung ano ang Donbas. Magandang paliwanag ang ibinigay ng Kiev Independent na binanggit na ang Donbas ay pinaikli mula sa Donetsk's coal basin. Ipinapakita nito ang industrial na halaga ng rehiyon noon pa. At sumasaklaw ang Donbas sa mga teritoryong di inaasahan ng marami. Alam na marahil ng mga sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine na bahagi ng Donbas ang Luhansk at Donetsk. Ito ang dalawang oblast na tinutukan ni Putin mula simula ng pananakop niya noong 2022. Okupado ng Russia ang 99% ng Luhansk at halos 75% ng Donetsk na nagpapakita ng kahalagahan ng mga oblast na ito sa kampanya ni Putin. Sama-sama, ayon sa Al Jazeera noong Agosto, kontrolado ng Russia ang halos 8% ng Donbas. Kasama rin sa Donbas ang Dnipropetrovsk Oblast. At ayon sa ilang makasaysayang definition, kabilang dito ang ilang bahagi ng Dnipropetrovsk at Rostov Oblast sa Russia. Pero ang Luhansk at Donetsk pa rin ang laging laman ng mga balita. At may magandang dahilan kung bakit. Ayon sa Kiev Independent, ang dalawang rehiyong ito ang sentro at puso ng Donbas at naging sentro ng ekonomiya sa loob ng dekada. Totoo iyon noong panahon ng pananakop ng Soviet sa Ukraine at ganoon pa rin para sa Ukraine mula nang makamit nito ang kalayaan. Mahalaga ang Luhansk at Donetsk sa bakal, carbon, makinarya at agrikultura ng Ukraine. Dahil dito, malinaw kung bakit labis ang interes ni Putin sa Donbas. Ang pangunahing dahilan na dapat talakayin ay ang may direktang kaugnayan sa digmaan ni Putin sa Ukraine. Gusto ng leader ng Russia ang Donbas. Dahil ito ay isang tunay na kuta. Sa ngayon, ginagamit ng Ukraine ang kutang iyon para ipagtanggol ang sarili nito, kung saan ang Donbas ay nagsisilbing pangunahing linya ng depensa na ginagamit ng Ukraine upang pigilan ang mga puwersa ng Russia na makarating sa Kiev. Para sa Russia, ang pag-angkin sa Donbas ay nangangahulugan din ng pagkontrol sa kuta. Magaling gamitin ito ng Ukraine. Kaya nahihirapan silang magsagawa ng malalaking kontraopensiba. Ayon sa TVP World, pinalalakas ng mga lungsod ng Pokrovsk, Kramatorsk at Sloviansk ang reputasyon ng Donbas bilang isang rehiyong mahirap sa lakayin. Sama-sama, ang mga lungsod na iyon, kasama ang ilan pang iba, ang bumubuo sa tinatawag ngayong Fortress Belt. Naniniwala ang Rusya na ang pagbagsak ng belt na ito ay magwawakas sa depensa ng Ukraine. Ayon sa The Conversation, na naglabas ng artikulo noong Agosto, ang Fortress Belt ay umaabot ng halos 31 milya mula Sloviansk sa hilaga ng Donetsk hanggang Kostiantinuka sa timog. Ayon sa The Conversation at Russian outlet na URA, ang Donetsk Fortress Belt ang huling matibay na depensa ng sandatahang lakas ng Ukraine. Paglampas dito, wala nang depensa ang Kiev, patungong Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Kaya posibleng umabante ang Rusong hukbo hanggang Ilog Dnieper. Bagaman dapat itong tanggapin ng may pag-iingat dahil nagmula ito sa isang Russian na pinagmulan. Ang katotohanan ay nananatili na napakahalaga para sa Ukraine ang mapanatili ang Fortress Belt. Iyan ang dahilan kung bakit ginugol ng Ukraine ang napakaraming oras upang gawing patibong ng kamatayan para sa mga sundalo ng Russia ang belt na iyon. Ang maraming mga kuta na bumubuo sa Fortress Belt ay pinoprotektahan ng mga trinsera, napakalalaking minahan, at mga harang laban sa tangke. Laging nagpapatrolya ang mga drone ng Ukraine at handang umatake kapag may naramdamang pag-deploy ng tropa o unit ng Russia. Simula noong unang paglusob ng Russia sa Donbas noong 2014, pinalalakas ng Ukraine ang mga kutang ito at napatunayang epektibo ang mga ito. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 100 at 13 milyong casualty na ang naranasan ng militar ng Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Malaking bahagi ng bilang na iyon
ay dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia sa mga kuta ng Ukraine sa Donbas. Ang pagsakop sa Donbas ay mag-aalis ng mga kutaing ito, kaya mas kaunti ang mawawala sa tropa ng Russia sa susunod na mga atake. Magbubukas ito ng daan sa gitnang Ukraine kung saan maaaring mas mapabilis ang pag-usad ng Russia dahil wala nang mabibigat na kuta na humaharang. Tulad ng sinabi ni Kirill Martynov na siyang punong patnugot ng Novaya Gazeta, sa current time, malaki rin ang ininvest ng Ukraine sa depensa ng Donbas, lalo na sa Donetsk. Ang paghingi na isuko ng Ukraine ang natitirang Donetsk ay hindi makatotohanan batay sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili sa hinaharap. Ayon kay Martynov, 11 taon nang tinatangkang sakupin ni Putin ang Donetsk at ang pagbagsak ng mga pinatibay na lugar ng Ukraine ay parang pagbukas ng daan sa Kharkiv at Dnipro. May praktikal na dahilan si Putin kung bakit gusto niya ang Donbas. Itinuturing niyang mahalaga ang rehiyon para sa patuloy na pagsulong ng Russia sa Ukraine. Kapag nakuha ng Russia ang Donetsk Fortress Belt, naniniwala si Putin na magiging mas mabilis at kaunti ang kaswalti ng susunod na pagsulong kaysa sa nangyari sa Donbas. Idagdag pa na magkakaroon siya ng sariling Fortress Belt na maituturing niyang kanya at may malinaw na estratehikong interes si Putin sa rehiyong ito ng Ukraine. Hindi lang estratehiya ang dahilan ng pagka-obses ni Putin sa Donbas. Maari pang sabihin na hindi naman talaga ito dahilan ng pagka-obses niya dahil lohikal lang naman para sa Russia na subukang sirain ang isa sa pinakamalalakas na depensa ng Ukraine. Hindi lang ito ang dahilan kung bakit pursigido si Putin sa Donbas. Ang susunod ay tumutukoy sa nabanggit na bagay sa video. Ang Donbas ay makapangyarihang sentro ng ekonomiya. Ang rehiyon ang naging sentro ng ekonomiya ng Ukraine sa makabagong kasaysayan nito, lalo na dahil sa malawak na industriya ng karbon at metalurhiya. Noong 2013 na siyang taon bago unang sinubukan ni Putin na aneksahin ang rehiyon. Ang mga industriyang ito ang nag-ambag upang magkaroon ang Donbas ng regional na gross domestic product o gross domestic product na humigit kumulang 27 bilyon. Noong bago ang 2014 ayon sa Center for Economics and Business Research, ang Donbas ay may 15.7% ng kabuuang gross domestic product ng Ukraine. Dito nakatira ang 14.7% ng populasyon ng Ukraine bago ang unang aneksasyon ng Russia. Hindi maliit ang mga numerong ito. Batay sa Kiev Independent, matagal nang apektado ang ekonomiya ng Ukraine ng mga hakbang ng Russia sa Donbas bago ang 2000 at 22 pagsalakay. Ayon sa Center for Economics and Business Research, umabot sa $146 bilyon kada taon ang gastos ng Ukraine mula 2000 at 14 hanggang 2020 dahil sa sigalot na may kabuang pagkalugi na nasa 102 bilyon. Mas malalim pa ang usaping pang-ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa maaaring ipagkait ng Russia sa Ukraine. Kaya ganoon ang pagkahumaling ni Putin. Nakatutok ang leader ng Russia sa Donbas dahil malaki ang potensyal ng rehiyong ito. Lalong nagiging mahalaga taon-taon ang rare earth minerals at marami nito sa Ukraine. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, nasa Ukraine ang humigit kumulang 5% ng kabuuang critical raw materials sa buong mundo. Kasama rito ang 70 milyong tonelada ng napatunayang reserba ng graphite, halos 1/4 ng reserba ng lithium sa Europa, at 7% ng titanium ng kontinente. Ilan lang ito sa mga halimbawa, dahil may malalaking deposito rin ang Ukraine ng tingga, tanso, uranium, beryllium, cobalt, pilak, nickel, manganese, at iba pang bihirang metal. Hulaan mo kung saan makikita ang karamihan sa mga mahalagang mineral na ito. Ang sagot ay Donbas, pati na rin ang Russia dahil sa okupasyon nito sa malaking bahagi ng rehiyon. Ayon sa mga analyst, nasa Donbas ang halos 40% ng kritikal na mineral resources ng Ukraine. Bahagi ng mas malaking yaman ng bansa, tinatayang nagkakahalaga ng 15 hanggang 18 trilyon. May maliit na paalala rito, dahil hindi lahat ng reserba ng rehiyon ay magiging accessible kahit sino pa ang may kontrol sa Donbas. Gayunpaman, malaking bilang ito at nagpapakitang kayamanang nais ni Putin makuha ang Donbas. Tiyak na kinikilala ng United States ang halaga ng yamang mineral ng Ukraine. Lumagda ito ng kasunduan sa Ukraine kung saan lilikha ang dalawang bansa ng isang pondo para sa muling pagtatayo na gagamitin ang mga reserbang mineral ng bansa
upang muling itayo ang Ukraine pagkatapos ng digmaan. Siyempre, kikita ang United States sa pondong ito, gaya ng pagpapadala ng mga developer at eksperto sa infrastruktura para mga siwa sa muling pagtatayo. Hindi subtle si Putin sa pagsasamantala sa Donbas at mga yaman nito. Nais talaga niyang kontrolin ang buong rehiyon. Kapag nangyari iyon, mapupunta sa Russia ang lahat ng nasa ilalim ng lupa ng Donbas. Dahil sa pagsakop ng Russia sa malaking bahagi ng Donbas, kontrolado nila ngayon ang halos 40% ng mineral reserves ng Ukraine, ayon sa Al Jazeera. Iyan ay pera na gustong-gusto ni Putin na ibalik sa ekonomiya ng Russia matapos ang digmaan na nagkakahalaga na ng humigit kumulang 211 bilyon sa kanyang bansa. Ayon sa Social Europe, konserbatibo ang pagtatayang iyan, lalo na't ayon sa Ukraine, bawat araw ng digmaan ay nagkakahalaga ng halos 1 bilyon sa Russia. Anuman ang halaga, dahil ayaw magbahagi ng tamang estadistika ang Russia, mahirap matukoy ang eksaktong bilang. Ang pagkontrol sa Donbas ay makakatulong kay Putin upang mapanindigan ang pinsalang pang-ekonomiya na dulot niya sa bansa. At ito ang ikatlong dahilan kung bakit obsessed si Putin sa Donbas. Naniniwala siya na ang buong rehiyon ay bahagi na ng Rusya. Matagal nang ginagamit ni Putin ang kasaysayan para bigyang katwiran ang pananakop ng Rusya sa Ukraine. At ganoon din sa Donbas. Ayon sa TVP World, nagsimula ang pag-aangkin ng Rusya sa rehiyon noong ika-18 siglo sa ilalim ni Katerina ang Dakila, nang palawakin ng Rusya ang pananakop sa Europa at Balkans. Tinawag ang pagpapalawak na ito bilang Bagong Rusya, na kalaunan ay naging mundo ng Rusya, at lubos na nadamay dito ang Ukraine. Si Putin mismo ang nagbanggit ng konsepto ng mundo ng Rusya matapos ang pag-aneksa ng Crimea. Dahil sinubukan niyang aneksahin ang Donbas habang may agresyon, makatuwirang isipin na nais niyang ipatupad ang konseptong ito sa rehiyon ng Ukraine. Madalas balewalain ni Putin ang kasaysayan bago kontrolin ng Rusya ang Ukraine, pati na rin ang mga pangyayaring pandaigdig tulad ng pagbagsak ng Soviet Union na nagpalaya sa Ukraine. Ang mga ganitong uri ng pangyayari ay hindi isinasaalang-alang sa baluktot na pananaw ni Putin tungkol sa kasaysayan ng mundo. Magiging sagabal ito sa kanyang mga layunin kung papayagan niyang isama ang mga iyon. Masayang lumikha at umasa ang Pangulo ng Rusya sa ilang alamat para ipaliwanag kung bakit dapat mapasama ang Donbas sa Russian Federation. Isa sa mga pinakamatibay na alamat na ito, ayon sa Kiev Independent, ay ang ideya na likas na bahagi ng Rusya ang Donbas. Dahil karamihan sa rehiyon ay nagsasalita ng Ruso, may punto ang argumentong ito tungkol sa paggamit ng Ruso. Medyo laganap pa rin ang wikang ito sa Ukraine ngayon. Noong 2004 nagsagawa ang Kyiv International Institute of Sociology ng isang survey ng opinyon ng publiko na natuklasan na hanggang 46% ng mga Ukrainian ang gumagamit ng wikang Ruso sa kanilang mga tahanan. Ang Donetsk at Luhansk Oblast ay may partikular na mataas na porsyento ng mga nagsasalita ng Ruso na umaabot sa 73% at 80% ng kanilang populasyon, ayon sa pagkakabanggit. Ang problema sa mga numerong ito na gustong ulit-ulitin ni Putin ay hindi nila sinasabi ang buong kwento. Oo, marami sa Donbas ang nagsasalita ng Ruso, pero hindi ibig sabihin ay Ruso rin ang tingin nila sa sarili nila. Ang parehong survey na nabanggit natin kanina ay natuklasan din na 39% lang ng mga taong nakatira sa Donetsk noong 2004 ang itinuturing ang sarili nilang Ruso. Sa Luhansk, 55% ng tao ay nagsabing sila ay Ruso, na bahagyang mayorya lang. Ipinapakita ng mga numerong ito na hindi ganoon karuso ang Donbas gaya ng sinasabi ni Putin. Estadistika ito mula mahigit 20 taon na ang nakalipas. Lumipat tayo sa Mayo ngayong taon. Nagsagawa ng kawili-wiling survey ang Ukrainian think tank na Razumkov Center. Tinanong nila ang mga Ukrainian na nagsasalita ng Ruso tungkol sa Russia. At 82% sa kanila ay negatibo ang pananaw sa Russian Federation. Ang mga pahayag ni Putin na siya raw ay nasa isang krusada para iligtas ang populasyon ng Ukraine na nagsasalita ng Ruso. Mukhang karamihan sa populasyon, kasama ang marami sa Donbas, ay ayaw namang iligtas. Hindi rin natulungan ng Russia ang sarili sa pagkuha ng simpatsya at tiwala ng mga tao sa Donbas. Hindi ba? 3 taon ng pag-atake ang sumira sa mga lungsod at infrastruktura ng rehiyon.
labis na naapektuhan ang supply ng tubig. Sa Donbas, marami na ang napipilitang uminom ng deboteng tubig dahil hindi na magamit ang tubig sa bahay. Ayon sa isang babae mula Luhansk sa Kiev Independent, dahil dilaw, mabaho, at masama ang tubig sa gripo, bumibili kami ng inuming tubig kahit na mahal ito. Sa Donetsk, matindi ang problema sa tubig kaya ito lang ang iniisip ng marami ayon sa isang miyembro ng Slavmavka Partisan Group sa rehiyon. Sa Donetsk, sa Kirovsky District, halos wala na talaga kaming tubig. Dati may kaunting tubig na dumadaloy kahit kalahating oras. Pero ngayon, minsan buong araw nang walang lumalabas sa gripo. Ayon sa taong iyon, sa Kiev Independent. Patuloy pa rin sa pagsisinungaling si Putin. Bago salakayin ang Ukraine, sinabi ni Putin na nagkaroon ng genocide laban sa mga taga-Donbas ng Ukraine. Na pumatay umano ng 4 na milyong tao, mas pinipili ng sibilisadong mundo na balewalain ito. Walang ganitong karumaldumal na genocide na halos 4 na milyong tao ang apektado. Noong Pebrero 2022, sinabi ni Putin, walang ebidensya ng umano'y genocide. Pero hindi iyon naging hadlang kay Putin na gamitin ito at iba pang peking pahayag para bigyang katwiran ang tangka ng Russia na agawin ang Donbas mula Ukraine. Ipinapakita ni Putin ang sarili bilang matapang na kabalyero na sumasagip sa Donbas sakay ng puting kabayo. Nakakatakot kasi mukhang pinaniniwalaan talaga ni Putin ang sarili niyang gawa-gawang kwento. Kaya siya sobrang obsessed sa Donbas. Ang pagkatalo ngayon ay kabiguan sa misyon ni Putin na muling pag-isahin ang Russia, bagay na hindi niya papayagan. Hindi nakikita o binabalewala ng Pangulo ng Russia na ang kanyang kasinungalingan tungkol sa genocide at kagustuhan ng Donbas na sumanib sa Russia ay tinatago lang ang tunay na pinsalang ginawa niya sa rehiyon. Gayunpaman, patuloy pa ring itinutulak ni Putin ang kanyang hangarin. Isinusugal ang libu-libong sundalo ng kanyang bansa para sa altar ng kanyang mga ambisyon sa Donbas. Ang tanong ngayon, magagawa kaya ni Putin na makuha ang rehiyon na labis niyang pinagnanasaan? May balita na maaaring isuko ng Ukraine ang Donbas para sa kasunduang pangkapayapaan sa Russia. Noong Oktubre, 19 iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hatiin ang Donbas para makontrol ng Russia ang malaking bahagi nito. Habang kausap ang mamamahayag sa Air Force One, sinabi ni Trump, hayaan na lang hatiin ito gaya ng ngayon. Sa tingin ko, 78% ng lupa ay nakuha na ng Russia. Hayaan mo na lang kung paano ito ngayon. Pwede naman silang mag-usap tungkol dito sa susunod dahil kontrolado ng Russia ang malaking bahagi ng Donbas. Papayagan ng Ukraine na manatili sa kanila ang mahigit 80% ng rehiyon. Ayon sa The Guardian, itinulak ni Trump ang ganitong resulta sa pagpupulong kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa White House. Gayunpaman, posible rin na ang komentong ito ay nagpapahiwatig na ang linya ng labanan ay pansamantalang dapat lamang na i-freeze at hindi gamitin para tukuyin ang bagong hangganan ng Ukraine at Russia sa kasunduang pangkapayapaan. Nang tanungin kung hiniling niya sa Ukraine na isuko ang Donbas sa Russia, sagot ni Trump, hindi iyon napag-usapan. Sa amin, dapat nilang itigil kung nasaan sila sa linya ng labanan. Mahirap malaman kung ano talaga ang gusto ng presidente ng United States na gawin ng Ukraine sa Donbas. Ngayong kinansela ang matagal na inaabangang pagpupulong ni Trump kay Putin sa Hungary, tila naniniwala na ang United States na hindi na opsyon ang pigilan ang mga linya ng labanan. Noong Oktubre 21, sinabi ni Trump na kinansela ng United States ang summit kay Putin dahil ayaw niyang dumalo sa walang saysay na pagpupulong. Ayon sa isang Europeanong diplomat sa Reuters, sobra ang hinihingi ng mga Ruso at malinaw sa mga Amerikano na walang kasunduan para kay Trump sa Budapest. Hindi kailanman kusang isusuko ng Ukraine ang Donbas ayon kay Zelensky na binanggit din nang magsimulang umikot ang ideya ng pagsuko ng rehiyon sa Russia noong Agosto. Hindi namin kayang iwan ang Donbas. Ang Donbas para sa mga Ruso ay isang tuntungan para sa posibleng bagong opensiba sa hinaharap. Ayon kay Zelensky, kung ngayon ay iiwan natin ang Donbas mula sa ating mga fortifikasyon, mula sa ating mga posisyon, mula sa mga mataas na lugar na ating kontrolado, malinaw nating binubuksan ang daan para makapaghanda ng opensiba ang mga Ruso. Sa loob ng ilang taon, magkakaroon ng bukas na daan si Putin papunta sa mga rehiyon ng Zaporizhia at Dnipro, at hindi lang iyon, pati na rin sa Kharkiv. Madalas mabanggit ang mga rehiyong ito sa usapan tungkol sa estratehikong dahilan ni Putin sa Donbas. Kasing halaga ng pagpigil sa Russia,
na makuha ba ang Donbas ang kanilang proteksyon para sa Ukraine. Ayon sa konstitusyon ng Ukraine, walang kapangyarihan ang presidente na isuko ang alinmang teritoryo. At ang ideya na ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia ay hindi talaga mangyayari. Kaya magpapatuloy si Putin sa pakikipaglaban para sa Donbas. Ang obsesyon niya ang nagtutulak sa kanya. At nabigo si Putin makuha ang Donbas sa takdang oras. Naniniwala siyang isa pa rin siyang malaking kabiguan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Marami pang iba. Ipinaliwanag namin lahat ng kabiguan ng Russia sa 19 na minuto sa isang video. Panoorin ninyo ito para makita kung gaano kalala ang mali ni Putin sa pananakop sa Ukraine. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri tungkol sa digmaan sa Ukraine at mga dahilan nito.